Amen. Praise God. So say amen. Hallelujah. Ating palakpakan natin, Panginoon, sa oras na ito. Purihin ang dakilang pangalan ng ating Panginoon. Sa hindi pag-abala ay nais kong tunghayan natin ang ating banal na kasulatan. At nais kong pumunta tayo sa aklat ng Deuteronomy chapter 30. Deuteronomy chapter 30 from verse 15 up to verse 20 ay ating babasahin. So sabi rito ng verse na ito, See, I have set before you today life and prosperity, and death and adversity. In that I command you today to love the Lord your God, to walk in His ways, and to keep His commandments, and His statutes and His judgments, that you may live and multiply, and that the Lord your God may bless you in the land where you are entering to possess it. But if you but if your heart turns away, and you will not obey, but are drawn away and worship other gods and serve them, I declare to you today that you shall surely perish. You will not prolong your days in the land where you are crossing the Jordan to enter and possess it. I call heaven and earth to witness against you today that I have set before you life and death, the blessing and the curse. So choose life in order that you may live and your descendants, by loving the Lord your God, by obeying His voice, and by holding fast to Him. For this is your life and the length of your days, that you may live in the land which the Lord swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, to give them. Praise God. Ang Panginoon magpala sa mga salitang binasa natin. Sabihin natin amen? Amen. Praise God, mga kapo tayo sa oras na ito. Purihin ang ating Diyos, ang ating Panginoon, ating pinaglilingkuran. Siyang nagmahal sa atin at nagbigay ng kanyang buhay. Kaya say amen to that. Amen. At siya ay marapat papurihan, pasalamatan sa lahat ng kanyang kabutihan at biyaya sa bawat isa sa atin. So, hindi man tayo nagtatamasa ng mga bagay at from day to day ay hindi lahat ng panahon ay merong bagong blessing na tayo nakikita literally at na sabihin natin apparent ay ngunit ang blessing ng ating Panginoon ay patuloy na gumagawa sa bawat isa atin. At ang bawat pangyayari sa buhay natin ay makikita natin na ito ay merong signature ng Diyos. What I mean to say, mga kapatid, ay kagaya ng minsang na-share ko rin ang Book of Esther. Sa Book of Esther ay wala tayong mababasang salitang pangalan ng Diyos doon sa Book of Esther. Pero all throughout the chapter at all throughout the life of Esther, doon sa Book of Esther ay makikita natin yung signature ng gawa ng Diyos. Ay kita natin na ang Diyos ang gumagawa. At minsan napag-usapan natin yon na that God works behind the scene. So hindi man siya nakikita pero siya ay gumagawa. At gayon po ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Siya ay gumagawa na hindi natin nakikita at magugulat ka na lamang sa mga bagay na mangyayari at nagaganap at masasabi mo, ito ay ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng mga bagay. Praise God. Now, sa oras na ito, ay nais kong share sa inyo ang isang kaisipan. At last Sunday, ay pinag-usapan natin about the blessedness of man. The blessedness of man. Pero ngayon ay gusto kong patuloy na mag-ugnay sa ganung bagay. At makita natin at patuloy nating makita that the blessedness of man ay hindi po ito swerte, hindi ito
chance na dumarating sa buhay ng isang tao na ito ay parang biglang dumadaan lamang sa kanya at kundi makikita natin na ang ganitong blessedness, ito ay ang Diyos ang siyang nagbibigay. Kapag sinabing ang Diyos ang siyang nagbibigay, ibig sabihin there is no chance. Wala itong bagay na aksidente sa buhay ng tao. So, kagaya ng sinabi ng banal na kasulatan, lahat ng bagay ay ang Diyos ang siyang may gawa. Even sabi ng isang talata, ang Book of Psalms ay nagsabi na promotion doesn't come from east or west, from north or south. Sabi niya, ang promotion ay hindi nanggagaling sa kanino man o sa parang hangin na biglang naswertihang dumaan sa isang tao. Well, sabi ng banal na kasulatan, ang promotion ay nanggagaling sa Diyos. So ang Diyos ang siyang gumagawa ng ang tao. Bakit siya mapapromote ay hindi sasabing sinwerte siya kaya siya na-promote. Well, ang Diyos ang siyang lahat ng merong akda sa lahat ng mga bagay na nangyayari. At kung titingnan pa natin ang ilang bagay, ay gusto kong tingnan natin mga kapatid, just to establish sa ating kaisipan na lahat ng ang mga bagay na nangyayari sa buhay ng tao ay ito ay hindi tsansa, ito ay ang Diyos ang siyang gumagawa ng lahat ng mga bagay. At sabi dito sa Book of Proverbs chapter 16, verse 33, ay pinakita rito ng pangungusap ni Haring Solomon. Sabi niya, the lot is cast into the lap. So sabi niya, yung lot po, yun yung sa ibang kung sa panahon natin ay yung dice. Diba? Yung dice ay pinapagulong at nagkakaroon ng combination. At sabi rito, at yung lot ay ito rin naman ay minsan ay ginagamit para pumili ng mga bagay, 'di ba? Yung casting of lots, kahit ang bayan ng Israel ay nang i-divide yung kanilang lupain, alam nyo, sa panahon ni Joshua, nang kanilang mapasok ang Canaan land at i-dispossess nila ang mga taong naroon at kanilang sinakop ang lugar ng Canaan at bawat tribo ay meron silang portion ng lupa na dapat mapunta sa kanila. And ang kanilang ginawa para mapunta ang isang bahagi ng lupa, for example, kay Judah, kay Benjamin, kay Reuben, kay Naphtali, o sino man ng mga anak ni Jacob, they cast lot. They cast lot, at yung lot na yun, kung ang bahaging ito ay ang magkakas sila ng lot sa lupain ito at ito'y napunta sa isang bahagi, isang tribo o isang anak ni Jacob. Pero alam nyo, sabi ng sumunod na pangusap, the lot is cast into the lap, but its every decision is from the Lord. So kahit man meron silang casting of lots na ginagawa, ibig sabihin, nagkakasman sila ng lots, ano pa man ang kanilang ginagawa sa paraan ng pagpili, kanino mapupunta, pero kahit yung lots, yung casting of lots, ay kontrolado ng Diyos. Do you get my point, brothers and sisters? Ganon ang, kahit ito ay casting of lots, ang Diyos ang siyang may control ng ganitong bagay. So kahit man ito ay yung isang bahagi ng lupa ay nahulog o napunta sa isang tribo, pero mga kapatid, tandaan ninyo, nang magkas sila ng lots, ay kung inyong babalikan ang pangungusap ni Jacob sa kanyang mga anak, ay makikita nyo na paano eksakto yung kanilang mga lupain ay napunta sa designated na mga anak ni Jacob. So, ibig sabihin mga kapatid, even there is a casting of lots, ito, ang lot na yan, ay ang Diyos pa rin ang nagpapasya. See?
So makikita natin nagkaroon ng casting of lots sa panahon ng pagpili ng mga deacons sa Book of Acts, pero yun ay nasa ilalim pa rin ng control ng Panginoon. So makikita natin, pinapakita ko at in-establish ko sa puso at kaisipan ng bawat isa sa atin, mga kapatid, that there is no chance. O yung tinatawag na parang aksidente na nangyari, na nangyari lamang ito dahilan randomly. Ganyan yung swerte, di ba? For example, yung mga, ano bang tawag doon? Yung ilang mga bagay, and even yung mga sa lottery, yung mga sugal sa ating panahon ngayon ay it's by chance, di ba? Yung mga tao ay mamimili ng number at gagawin nila, pero ang problema po, mga kapatid, kahit sa PCSO ay merong pandaraya. So makikita natin, mga kapatid, sa ganitong bagay na ang Diyos ang siyang may control ng lahat ng bagay. Makikita natin doon sa ilang mga talata na ating binigyan ng pansin nung nakaraan, pinakita ko na kahit ang buhok ng isang tao ay bilang ng Diyos. So, it tells us, at pinakikita lamang nito sa atin na lahat ng bagay ay in His knowledge. Ito ay nasa kaalaman ng Diyos. Ang iyong buhok ay bilang, at pinakita ron na walang isamang maya na mahuhulog sa lupa na hindi alam ng Diyos. So pinapakita na kahit gaano ka sharpshooter ang isang gunman, ang isang hunter, well, sa isang iglap ay pwedeng lumipad ang ibon at hindi niya matatamaan ng bala ang ibong yun, dahilan hindi siya ipapahintulot ng Diyos. So ganun ang idea, mga kapatid, na makikita natin ng lahat ng bagay sa mundo. Sa mundong ito ay nasa control ng Diyos. Ngunit tandaan natin, ang mundo ay isa lamang sa mga planeta ng ating solar system. At ang solar system ay isa lamang sa solar system sa 1 billions ng galaxy. Di ba? Sa isang galaxy ay merong tinatawag na billions of mga tawagin natin na solar system. At meron pang napakaraming mga, kung titingnan natin, it is countless. Hindi kayang, kung titingnan natin ang ilang mga tanawin sa kalawakan, kapag nag-zoom out mula sa mundo, then lilitaw yung mga planeta, at pag nag-zoom out ka, and then makikita mo yung solar system, at kapag nag-zoom out ka pa, then yung galaxy na makikita natin na naroon ng napakaraming billions of star. At ang araw ay isa lamang tuldok doon sa isang galaxy. So makikita natin, mga kapatid, na lahat ng iyon ay nasa ilalim ng control ng Diyos. So there's nothing, walang bagay na masabi natin. So masabi natin na walang tinatawag na luck doon, o yung chance na nangyayari. So isa pang bagay na maintindihan natin sa pinakita ko nung nakaraan, na ang Diyos ay hindi siya, galit siya, ayaw niya na ang tao ay magtitiwala sa mga charm, sa mga lucky charm, sa mga bagay na pangmaswerte, na iniisip nila na yung bagay na ito, kapag inilagay nila sa kanilang tahanan, ito ay mag-a-attract. Diba? Mag-a-attract ng tinatawag na swerte. Well, wala pong ganyang bagay, dahilan ang kapalaran, ang biyaya at pagpapala ay binibigay ng Diyos. Hindi ito in-attract. Oo, merong tinatawag silang law of attraction.
Yung mga science ay meron silang tinatawag na law of attraction. Pero minsan sinasabi nila, kapag gumawa ka ng mabuti, dahilan sa paggawa mo ng mabuti, yung law of attraction ay nangyayari sa iyo. Pero ang totoo niyan, mga kapatid, ang banal na kasulatan na nagsasabi, anuman ang iyong itinanim, yun ang iyong aanihin. When you sow mercy, you will reap mercy. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Yan ang pinapakita. So, ang tinatawag nilang law of attraction na pinaniniwalaan nila na law of attraction, well, there is a law of attraction because merong batas ang Diyos na sowing and reaping. What you sow is what you will reap. So, kapag ang isang tao ay nagtiwala sa mga charm, sa mga pangpaswerte sa kanyang buhay, siya ay nagpa-practice ng idolatry. At ang ganitong bagay ay pagpapakita na meron siyang ibang Diyos na pinaniniwalaan na magbe-bless sa kanya, samantalang ang lahat ng blessing ay nanggagaling sa Diyos. Na siya ang tanging nagbibigay ng ganitong bagay. So, just a recap na sa pinag-usapan natin, ngunit ngayon sa gabing ito, ay binasa natin yung Deuteronomy. At dito ay pinakita ng verse 15. Pinakita riyan, ang verse 15 ay nagsabi ng ganito, See, I have set before you today life and prosperity, and death and adversity. So, pinapakita rito ng banal na kasulatan, kung tingnan natin sa wikang Tagalog ang pangusap na ito ng banal na kasulatan. So, pinakita niya, sabi niya, tingnan mo, inilagay ko sa harap mo sa araw na ito ang buhay at ang kabutihan, ang kamatayan at ang kasamaan. At sabi niya, na iniutos ko sa iyo sa araw na ito. So, pinapakita rito na sabi niya, inilagay ko sa iyo, sa iyong harapan, ang dalawang bagay. Ibig sabihin, ang tao ay mamimili siya. Merong dalawang, gagamitin ko yung salitang dalawang pintuan na nasa iyong harapan na iyong pamimilian. Ikaw ang mamimili. At sinabi rito, ang dalawang ito ay life and prosperity, buhay at kabutihan. So yung buhay at kabutihan is on one side, at sa kabilang panig naman ay yung tinatawag na kamatayan at kasamaan. So buhay at kabutihan at kamatayan at kasamaan. Merong dalawang pintuan. So gusto kong bigyan natin ng pansin ang isang kaisipan, door to blessedness. Pintuan tungo sa pagiging mapalad. So, ibig sabihin, bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Nowadays, sa ating panahon ngayon, mga kapatid, ay usong-uso na yung mga pintuan na kusang bumubukas, di ba? Di ba? Pag punta kayo sa mga mall ngayon, ay as you approach doon sa pintuan, wala nang gwardiya, wala nang magbubukas ng pintuan at sabihin, welcome, good morning, good afternoon. Kundi, wala nang gwardiya, pagdating mo doon, yung sliding door ay automatically na magbubukas. At ikaw ay papasok na lamang. Alam niyo mga kapatid, ay ang ideyang ito ay gusto kong tingnan natin na ganito ang uri ng tinatawag na door to blessedness.
Datapot, dito ay isang pintuan lamang ang aking pinapakita, pero meron itong dalawang klase ng pintuan. Now, pansinin ninyo, meron akong gustong i-share na isang larawan at hiniram lamang natin ito. Pero I hope pwede mo pakidisplay? May passcode. Okay. Ay, sorry. Okay na? Yan. So, pansinin ninyo yung dalawang pintuan na yan. Sa isang side ay tinawag na life. Yung sa kabila naman ay death. Huwag niyo isipin na ito yung parang pintuan ng kamatayan. Well, hindi po yan ang tinutukoy. Pinakita ko kanina, yung sabi ng verse 15, life and prosperity, and death and adversity. Ibig sabihin, yung life na yan, that is the door to blessedness. Yun yung pintuan ng pagiging mapalad. Ito'y papasukin mo at pagpasok mo rito, pwede kang manatili dito sa lugar na ito. At sa kabilang panig naman, yung death na yan, hindi yung kamatayan physically, kundi ang tinutukoy dyan ay death and adversity. Yung tinatawag doon ay mga bagay na kasamaan, kahirapan, at ilang pang mga bagay. So ang idea na pinapakita diyan, alam niyo, makikita ang pinapakita ko rito ay kung ano ang pipiliin ng isang tao. At ibig sabihin, ang blessedness, it is not luck, it is not a luck. Hindi ito luck, kagaya ng binanggit natin noong nakaraan. Ang problema sa luck, merong bad at merong good. Pero dito ay kung ano ang iyong pipiliin, ngunit kung pipiliin mo ang isa sa mga bagay na ito, ay pinapakita ng banal na kasulatan na binasa natin. Ang sabi ng ating Panginoon, sabi niya, sa araw na ito ay pinag-uutos ko sa inyo na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa kanyang daan, ingatan mo ang kanyang mga kautusan, ang kanyang palatuntunan, at lahat ng kanyang mga kahatulan upang ikaw ay mabuhay at dumami, at ang Panginoon mong Diyos ang magpapala sa iyo sa lupain na iyong papasukin at iyong aariin. So pinapakita rito na kapag ikaw, ang commandment ng ating Panginoon, kung sila ay lalakad na iibigin ng Panginoon, lalakad sa kanyang salita, sa kanyang palatuntunan, sa kanyang mga kahatulan, sila ang pintuang ito ng buhay, ng blessedness, it will swing open for them. Do you get my point? Ito ay bubukas sa kanila. It will swing open for them. But, ang sabi naman ng ating Panginoon, but, if your heart turns away, kung ang iyong puso ay babaling sa iba, and you will not obey, at hindi ka susunod sa kanyang mga kautusan, but are drawn away, ikaw ay may mahila upang sumamba sa mga Diyos at maglingkod sa kanila, sabi niya, aking dinideklara, I declare to you today that you shall perish. Ibig sabihin, if you will turn otherwise, if you will do otherwise, ang pintuan ng blessedness, ng buhay, it will not swing open. Ito'y mananatiling sarado. Rather, ang mangyayari, ang pintuan ng kamatayan, it will open for you.
So, ibig sabihin, dahilan ito ang bukas, hindi ka pwedeng manatili na hindi papasok dito. Diba? Hindi ka pwedeng manatiling nasa labas, ikaw ay magpapatuloy at ang walang iba kang pwedeng daanan kundi ang tinatawag na kahirapan at kamatayan. So, this reason, sa ganitong bagay ay makikita natin na hindi ito chance. Ito'y ang tao ang pumipili ng ganitong bagay. At kung ano ang iyong pipiliin at kung ano ang iyong gagawin, then, hindi mo pwedeng mapigilan ang pintuang ito. It will swing open for you. Ito man ay buhay o ito man ay kamatayan o kahirapan. So, sabi roon sa sumunod na pangungusap, so I declare to you today that you shall perish. You will not prolong your days. Kayo'y mamamatay. At sabi niya, hindi hahaba ang inyong buhay sa lupain na aking pagdadalahan sa inyo sa pagtawid nyo sa Jordan at pagpasok nyo upang ariin. And doon sa verse 19, ay sabi niya, I call heaven and earth to witness against you today. Tinatawag ko, sabi niya, ang langit at ang lupa upang sumaksi sa araw na ito, that I have set before you life and death, the blessing and the curse. So, pinapakita ko sa inyo na dinalagay ko sa inyong harapan ang ganitong bagay, ang buhay at kamatayan. See? Life and death and blessing. So, yung kaakibat ng life na yan ay blessing at sabi ron, blessing and curse. Sa kabilang panig naman ay sumpa. So choose life. So inutusan ng Panginoon na sabi niya, piliin ninyo ang buhay that you may live and your descendants by loving the Lord your God, by obeying His voice, and by holding fast to Him. Sa pamamagitan ng pag-ibig mo sa Panginoon at pagtupad mo sa Kanyang mga tinig, sa Kanyang utos, sa Kanyang salita. So makikita natin sa ganitong bagay. So, kung ano ang lalakaran ng buhay ng isang mananampalataya o isang anak ng Diyos, that door will swing open for him. At kung kanyang gagawin sa kabilang bahagi, yan ang dahilan, mga kapatid, kung bakit nang kanilang iwanan ang Diyos at paglingkuran nila ang Diyos-Diyosan, wala silang magawa, mga kapatid. Ang pintuan ng Babylon ay nabuksan para sa kanila. At sila ay kinuhang captive. Inalis sila sa lupain na binigay ng Panginoon sa kanila, and they stay for 70 years doon sa lugar ng Babylon. But nang natapos na ang panahong yun, then nang si Daniel ay nanalangin at dumating na ang favor ng Diyos, then merong panibagong pintuan na nabuksan sa kanila, at ito naman ay ang pintuan ng paglaya at restoration. So, pupuntahan ko yung isang bahagi ng Banal na Kasulatan sa aklat. Balikan natin yung Deuteronomy chapter 30. At yun ay sa verse 1. Sa verse 1 ay pinakita rito ang ganitong bagay. So it shall be when all these things have come upon you. Ang tinutukoy niya ay ang mga verses na pinahayag ng chapter 29 na may kinalaman pa rin sa kapag sila ay susunod, then ang blessing ng Panginoon, at kapag naman sila ay susuway, then ang lahat na nakasulat na laban sa kanila ay maranasan nila. So it shall be when all of these things have come upon you, the blessing and the curse which I have set before you, and you call them to mind
in all nations where the Lord your God has banished you. See, kung inyong maalala at kapag nangyari sa inyo ang mga ganitong bagay, ang mga sumpa, at maalala ninyo sa bansa na kung saan ay kayo'y pinagdalhan ng Panginoon, and you return to the Lord your God. See? Bumalik ka at kayo'y manumbalik sa Panginoon and obey Him with all your heart and soul according to all that I command you today. You and your sons and the Lord your God will restore you from captivity. See? The door will open. Then the Lord your God will restore you from captivity and have compassion on you and will gather you again from all the peoples where the Lord your God has scattered you. Gusto ko yung verse 4, mga kapatid. Ang verse 4 ay nagpakita ng ganitong bagay. If your outcasts are at the end of the earth, from there, the Lord your God will gather you. Ibig sabihin, ang sabi ng Panginoon, kung saan ka man ipinadpad nang ikaw ay nang sila ay nangyari ang ganitong mga kasamaang palad sa kanila, saang lupalop ka man naroon, at kung ikaw ay manumbalik, saan ka man naroon, ay kukunin kita at dadalhin kita at ibabalik kita sa lupain na aking ipinangako sa iyo. See? Tingnan ninyo ang wikang Tagalog na nakasaad dyan. Kung ang bihag sa iyo ay nasa kaduluduluhang bahagi ng langit, sa pinaka bahagi, see, sa Tagalog, sa wikang Ingles, ends of the earth. Sabi niya, mula rooy, titipunin ka ng Panginoon mong Diyos. Ibig sabihin, mula roon ay kukunin ka ng Panginoon. Kahit ikaw ay nasa kabilang bahagi pa ng globe. Kukunin ka ng Panginoon. So, ganon ka kabiyaya ang ating Panginoon. So, now, tuloy natin ang ilang bagay dahil meron akong gustong patuloy na bigyan ng pansin sa sa bahaging ito. Now, dahilan ng ating binibigyan ng pansin, it is the door of blessedness. This blessedness, ito ay isang pinipili ng tao. It is a choice. It is a choice ng isang tao. So, tingnan natin mga kapatid, ang sa buhay nating paglilingkod. Alam nyo, ginamit natin noong nakaraan ang not the whole chapter, yung mga verses na may kinalaman sa Beatitudes. Yun ay Matthew chapter 5. At alam nyo, ang ibig pong sabihin ng salitang Beatitudes, malimit natin narinig yung salitang Beatitudes. Pero alam nyo ba ang meaning ng salitang Beatitudes? Ibig sabihin, supreme blessedness. Supreme blessedness. Yun ang pinapakita roon. So ang pinapakita rito ng blessedness dito, kagaya ng ating salitang ginamit na narinig natin sa awit, ay you are highly favored. See? Highly favored. Ano pa isang praise doon? Greatly blessed. Di ba? Yung supreme blessedness is greatly blessed and then highly favored. Yun yung pinapakita sa Matthew chapter 5. So yung pinapakita rito na blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. So yung blessed na yan ay sila ay supreme blessedness. Greatly blessed. Sila ay labis na pinagpala at sila ay nasa kaibabawan
o ang favor ng Diyos ay naroon sa kanila. So, blessed are the poor in spirit. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the gentle, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons of God. Blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you and persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, for your reward in heaven is great. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. So pinakita rito yung tinatawag na the Beatitudes or the supreme blessedness. Ito ay, pag sinabing supreme, ay pinakamataas na klase ng pagpapala. Praise God. Sinanais ang ganitong bagay. But, sabi rito, blessed are the poor in spirit. So, if you are poor in spirit, then, ang pinapakita rito, ang blessedness, ang blessing na naghahantay sa poor in spirit ay ang kaharian ng langit. Ang naghahantay sa isang tao na blessed are those who mourn. Ang naghahantay sa kanila ay ang comfort ng Diyos. They shall be comforted. See? So, pinakita ko rito ang ilang mga bagay nito. Pero, alam nyo ba, dito po sa Beatitudes na ito, ang Beatitudes ay, ang blessedness na ito ay mahahati natin sa dalawang bahagi. At ang merong pwedeng maranasan, as kung makita natin, meron tayong pwedeng maranasan presently sa ating buhay. At merong mga blessedness na ating maranasan in the future, sa darating na panahon. Tingnan natin ang isang talata na sinabi ng pangungusap mismo ng ating Panginoon sa aklat ng Mark chapter 10, verse 29 to verse 30. Mark 10. Mark 10:29. Ito ay panahon na ang ating Panginoon ay nangusap dito sa verse 29. Ito yung panahon na sinabi ng ating Panginoon na mahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. At sabi niya, at mas mabuti pa sa kamelyo ang pumasok sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. At ang kanyang mga disipulo ay nagtaka sa ganitong mga klase ng pananalita. Sabi ng verse 24, the disciples were amazed at His words, but Jesus answered again and said to them, children, how hard is it to enter the kingdom of God? It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. And they were more astonished. So, matapos ipakita ng Panginoon na mahirap pumasok sa kaharian ng Diyos, then, ipinakita pa niya ang isang example na mas lalo pang mahirap. At doon lalong namangha ang mga alagad sa kanyang pangusap. Then, ang tanong niya, then, kung gayon, sino ang maliligtas? Then who can be saved? Pero ang sagot ng ating Panginoon na ito. Looking at them, Jesus said, with people, it is impossible, but not with God.
For all things are possible with God. So, ibig sabihin, kung papasok ka sa iyong sarili o papasok ka sa karya ng Diyos all by yourself, sa iyong sarili, it is impossible. It is impossible. Kung ikaw ay papasok sa karya ng Diyos sa iyong sarili, sa iyong sariling kaparaanan, bigay mo na ang lahat ng iyong pwedeng ibigay sa charity work, sa ilang pang mga bagay, hindi mo kayang pasukin ang kaharian ng Diyos sa iyong sarili lamang. It is impossible. Ngunit kung ikaw ay lalapit sa Diyos na siyang may-ari o siyang hari ng kaharian ito, then sabi niya, sa tao ay imposible, pero sa Diyos ay hindi imposible, sapagkat sa Diyos lahat ng bagay ay pwedeng mangyari. All are possible with God. Then Peter began to say to him, Behold, we have left everything and followed you. Iniwanan namin, Panginoon. Iniwanan namin ang lambat. Iniwanan namin ang pangingisda nang tawagin mo kami at kami sumunod sa iyo. Then sabi ng ating Panginoon sa verse 29, Truly I say to you, there is no one who has left house, brothers, sisters, mother, father, or children, or farms for my sake, or for the gospel's sake, and that he will receive 100 times in the present age. Ba? So, ibig sabihin, may mga bagay na pwede nating matanggap sa presenteng panahong ito. May mga bagay na hindi mo kailangan maghintay sa millennium o sa pagdating ng pagbabagong lahi. May mga blessing o may mga reward. Yung blessedness na ito ay may mga bagay na pwede mong maranasan on this present age. Sabi niya, and that he will, sabi niya, walang sino man na nag-iwan sa inyo ng lahat ng bahay, kapatid, na lalaki, babae, magulang, ama't ina, mga anak, mga farm, sa alang-alang sa akin at alang-alang sa Ebanghelyo, na hindi siya tatanggap ng 100-fold. Di ba? Tayo kapag ang ilan ay natutukso na hindi dumalo ng church dahilan ang araw ng linggo ay double pay. Pero mga kapatid, dito, ang sabi ng ating Panginoon, ang ibibigay niya, hindi double, hindi triple, hindi quadruple or whatsoever. Ang ibibigay niya is 100 times. 100 times. 100 beses. I-times mo ng 100. Yun yung bagay na kanyang ibibigay sa iyo. So, ganun ang ating Panginoon, mga kapatid. Ganun niya minumultiply yung bagay na ating ibibigay sa Kanya. Kapag nagbigay ka ng isang bagay, for example, di ba? For example na lang, pag sinabing 100 times, kapag nagbigay ka ng piso, ang kapalit ito ay 100 pesos. Di ba? Ganun ang pinapakita. So, 100 times. Kaya, merong awit na nagsasabi, the more that I love Him, more love He bestowed. See? Ganon ang kanyang ibibigay at ipagkakaloob. See, He will receive 100 times so much now in the present age, houses, brothers, sisters, mothers, children, and farms, along with persecution. Yun lang yung pinakita rito, yung bonus niya kasama ang pag-uusig. Kasama ang persecution. Along with persecutions. And in the age to come, eternal life. So, labis-labis na sabihin pa natin na pinahalagahan ang bagay na ibibigay mo sa Kanya. Hindi lamang sa panahong ito, you will receive 100 times, at sa darating na panahon,
ay buhay na walang hanggan, meron pa siyang reward na ibibigay. So mga kapatid, higit pa isa ito na isang empleyado tumanggap na ng 13-month, tumanggap pa ng bonus. Diba? So, doble-doble. So, meron sa present age. So, tandaan ninyo mga kapatid, tandaan natin, meron kang bagay matatanggap sa kasalukuyang panahong ito. Meron siyang nakalaan para sa kasalukuyang panahon at sa darating na panahon ay meron pa siyang reward na nag-aantay sa bawat isa. Sabi ng ating Panginoon sa isang talata sa Book of Revelation, Behold, I come quickly and my reward is with me. Ibig sabihin, sa kanyang pagbabalik, taglay-taglay niya sa kanyang sarili ang mga reward na nakahanda sa bawat isa na kanyang babalikan. Praise God. So, kung titingnan natin ang bagay nito, so, nakita natin na merong dalawang bahagi. So, meron ito sa presenting panahon. Hindi lahat ng blessing na ating tatanggapin ay maghahantay tayo sa millennium o sa pagdating natin sa panahon na inihanda ng Panginoon sa atin. Even in this present age, ay may mga bagay kang tinatanggap. Binibigay ng Panginoon kapalit sa bagay na iyong pinagkakaloob sa Kanya. Anumang bagay na i-offer mo sa Kanya, ay Kanya itong dadoblehin o ibabalik sa iyo 100 times. Sino sa atin naniniwala sa ganitong bagay? Well, brothers and sisters, ang Diyos ay hindi madaya. Hindi siya madaya na kapag ang dapat mong matanggap is 100 times, ay bibigay sa iyo ay 50 lamang. Well, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita. So, nakikita natin ang ganitong bagay na pinapakita. So, kung babalikan natin yung bahaging ito balikan natin yung blessedness or yung beatitudes. Mga supreme blessed, mga pinagpalang lubos ang mga taong ito. But provided, natandaan natin, hallelujah, kapag ang isang mananampalataya ay lalakad sa isang bagay, ay kung ano yung kanyang lalakaran, yung pintuang yun, ang bubukas para sa kanya. Ito ay bubukas para sa kanya. So, pinakita natin dito, blessed are the poor in spirit, yung example na lamang ng sinabi ron, blessed are, isang napakainam na bagay rito ay yung verse 8. See? Yung verse 8 po ay isang pang-anim na sa blessed. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Well, ang pagkakitang ito ng Diyos ay hindi po makikita mo siya sa pangitain lamang, kundi makikita mo ang kanyang gawa. Ang kanyang gawa, ang kanyang manifestation. Makikita mo siya na malalantad. Kagaya ng sinabi ng ating Panginoon habang kausap niya sila Thomas doon sa chapter 14 ng Book of John, na sabi niya, sino mang umiibig sa akin, ay akin siyang iibigin, at siya iibigin ng Ama, at ako at kami ay magpapakahayag sa Kanya. At siya gagawin naming aming tahanan. Ako'y magpapakahayag sa Kanya. Ibig sabihin, may mga bagay kang mararanasan na hindi naranasan ng iba. So yung tinatawag na blessedness, di ba? Pag sinabing blessed, ibig sabihin, ikaw ay magiging kakaiba kaysa iba. Yun yung tinatawag, yun yung term na makikita natin. So you will see God. And verse 9 ay pinakita ron, then blessed
are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Pero alam natin mga kapatid, ang tinatawag na to be peacemakers. Nakita natin yung binigyan natin ng pansin na pinakita roon to follow. You must follow peace. You must pursue it. Sundan mo ito, habulin mo kung kinakailangan, at kung kinakailangan, ipaglaban mo. Yung idea doon ay nakikita natin. So, ang gusto kong pagtuunan ng pansin, mga kapatid, ang lahat ng ito ay, alam niyo ba, ito po ay mamaya i-summarize natin yung tinatawag na blessedness na ito. Summarize natin, dahilan, kung aking i-divide mga kapatid, yung verse 5 ng chapter 5 ng Matthew, ito ay for the future. Mapapansin nyo dyan, yung verse 5, ang verse 5, blessed are the gentle, sa version ng King James are meek. Blessed are the meek, mapalad ang mga maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. So, ang tinutukoy dito, it is for in the future. Ito ay para sa darating na hinaharap. Ito ay para darating na millennium. Sa 1,000 taon ng paghahari ni Kristo, ang mga maamo, dahilan, ang mga maamo lamang ang naroon sa dakong yun. Dahilan, kagaya ng example ko, kahit ang ulupong, kahit ang leon, ang mga wild doon ay maamo sila. So yun yung pinakita ko, at yung tinatawag na verse 10 hanggang verse 12, yung blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Pero yung verse 11, pinakita niya na, blessed are you when people insult you. Yung mga nakakaranas ng pag-insult o yung pag-uusig, insult you, persecute you, and falsely accuse you, or falsely say all kinds of evil because of me. Sabi ng verse 12, rejoice and be glad, for your reward in heaven is great. Ang iyong gantimpala sa langit ay napakadakila, sapagkat gayon ang ginawa nila sa mga propetang nauna sa inyo. At alam natin, merong panahon ng pagbibigay ng reward para sa mga natatakot sa Kanya, at ito'y sa panahon ng pagparito ng ating Panginoong Kristo. So ang mga bagay na mga bahaging yan is for the future. Para yan sa tinatawag na pagdating pa ng panahon. But the rest, yung blessedness ng ilang mga bagay na narito, ito ay presenting ating maranasan. Now, puntahan muna natin mga kapatid, at gusto kong tingnan natin yung salitang, blessed are they that mourn. Minsan po yung iniisip natin dito na blessed are they that mourn ay ibig sabihin ba ay iyak na lamang siya ng iyak? Well, alam nyo, meron ito'y salita ng may bagay na gustong ipahayag dito sa salitang ito. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Alam niyo po ba, habang kanina binubulay-bulay ko ang ganitong kaisipan, ay ang idea na aking tinitingnan ay ilan sa inyo na mga ina na nasubukan niyong mag-alaga ng mag-alaga ng inyong anak, at ang inyong anak ay malambing, o kaya naman sa medyo hindi magandang salita, iyakin.
At ang suliranin sa ganitong sanggol, kapag siya ay nakasandal o kaya siya karga-karga ng isang ina, masyado siyang kampante. Calm siya. Pero sa sandali na siya ay ihiwalay doon sa katawan ng ina, ay magigising na at iiyak na. Ibig sabihin, ang larawang ito ay makikita mo na ayaw niyang mapapawalay doon sa kanyang ina. Ayaw niyang mapapahiwalay doon. At ang ideyang ito ay kagaya ng mga sulat ng mga salmista sa Book of Psalms na mapapansin mo ng ilan sa mga salmistang ito ay nangusap ng ganitong bagay. Sa anumang bagay na kanilang maranasan ay sila ay umiiyak sa Panginoon. Yung salitang umiiyak ay tumatawag sa Panginoon at sumasamo sa Panginoon. Kapag sila ay merong kaaway na nagbabanta sa kanila, sila ay lalapit sa Diyos at iiyak sa Panginoon. At alam niyo, sabi ng banal na kasulatan, blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Ang magko-comfort sa kanila ay hindi kung sino paman na maghahag sa kanila o pipispis ng kanilang likod at sabihin niya, huwag kang matakot. Well, ang magko-comfort sa kanila ay hindi ang sino man kundi ang Diyos. At ang comfort na yan ay hindi kung anumang bagay kundi makikita mo ang kanyang paggawa. Makikita mo ang kanyang pag-aliw, makikita mo ang kanyang pagpapahayag, pagbibigay ng kanyang pangako. At ang pangakong yun ay maglalagay sa iyo, it will comfort you. Ano sabi ni David sa kanyang sulat? Pero mapapansin ninyo, ang blessedness na ito ay naranasan ni David ang ganitong bagay, this kind of blessedness na naranasan niya. Though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil. What? Why? For you are with me. Your rod and your staff, it comforts me. Ang iyong tungkod at ang iyong pamalo, ang siyang sa akin ay umaaliw. At sabi niya, ako ay dinadala mo sa siping ng agos ng tubig ng kapahingahan at doon nananauli ang aking kaluluwa. Alam niyo mga kapatid, ang buhay ni David ay, kung mapapansin ninyo, siya ay takbo ng takbo, takas ng takas kay Saul. At nagtatago minsan. Pero kung babasahin niyo, susundan niyo yung mga Psalms, yung Book of Psalms, yung mga awit na kanyang na-compose during the time na siya'y tumatakbo kay Saul, kay King Saul, habang siya'y hinahanap. Then makikita nyo na yun pala ang nag-comfort sa kanya sa maraming panahon at pagkakataon. Na humantong man sa isang pagkakataon na halos pwede niya nang gilitan ng leeg si King Saul. Pero sabi ng kanyang mga kawal, sabi niya, ngayon, isang pagkakataon na hinabol ni Saul si David, at si David ay pumasok sa isang cave. At hindi alam ni Saul na si David ay nandun sa loob ng cave. At ang ginawa ni Saul nang siya ay kinakailangan niyang i-comfort yung kanyang sarili, yung tawag ng kalikasan, ay pumasok siya sa isang cave. At hanggang sa pagkatapos noon, hanggang sa siya nakatulog, mga kapatid, pero hindi niya alam, doon pala naroon si David. At sabi ng kanyang mga kawal, sabi niya, David, mahal hari. Sa David, hindi pa siya
ang hari ng panahon yun. Ibinigay na sa iyo ng Panginoon ang iyong kaaway. Hindi ba ka, tingnan mo na, ibinigay na siya ng Panginoon sa iyong kaaway. Pwede mong gawin ang lahat ng bagay na pwede mong gawin. Well, bilang tao, mga kapatid, ay nag-isip siya, baka nga ibinigay na siya ng Panginoon. But all of a sudden, meron siyang naramdaman na parang bigat sa kanyang dibdib. Sabi niya, paano ko gagawin ito sa isang pinahiran ng Diyos? At ang kanyang ginawa habang natutulog si David, or rather si King Saul, isa bahagi ng kanyang laylayan, yung pinaka-corner ng kanyang laylayan ay pinilas niya ng espada. Pero pagkatapos niyang pilasin, dinagukan ng kanyang puso. Pero sabi niya, hindi ko ito dapat gawin sa pinahiran ng Panginoon. Pero mga kapatid, nang sila ay magising, nang lumabas si Saul, sumigaw siya, mahal na hari! At nagsalita siya ng maraming bagay. Bakit mo hinahanap ang aking buhay? Bakit ka naniniwala sa kanila na gusto kitang patayin? Sabi niya, narito ang ebidensya. Ang kapirasong pilas ng iyong balabal ay hawak ko ngayon. At kung pwede ka kanina ay pwede na kitang patayin, pero hindi ko ginawa dahilan kinikilala kita na ikaw ay pinahiran ng Panginoon. So all of those times ng pagtakas ni David from Saul, ay meron siyang mga awit na nabubuo sa panahon yun. At meron siyang pag-iyak sa Panginoon na ginagawa. And brothers and sisters, ang nag-comfort sa kanya ay ang Diyos mismo. Ang kanyang mga salita. So, they run and they stop, it comforts me. But provided, bakit niya naranasan ang ganung bagay? Kung babalikan natin ang Psalms 23 verse 1, ang sabi ron, the Lord is my shepherd. He decided na ang Panginoon ay maging kanyang pastol. Ibig sabihin, ang Panginoon ang nangunguna sa kanya. Ang Panginoon ang siyang nag-aakay sa kanya at alam niya ang pinagdadalhan sa kanya ng Panginoon is green pastures, still waters, at doon nire-restore ang kanyang kaluluwa. Well, mga kapatid, magtiwala ka sa Diyos at wala siyang masamang kaisipang anuman sa bawat isa sa atin. Napakadalisay ng kanyang plano at layunin sa bawat isa. Napakadalisay ng kanyang kaisipan, ang kanyang pag-ibig ay napakasakdal. Now, mga kapatid, yun yung idea ng blessed are they that mourn. See, when you are kapag ikaw ay nasa mga mabibigat na sitwasyon, then, praise God, start to mourn. Start to call. Then, tingnan ninyo ang Psalms 6, verse 6. Psalms chapter 6, verse 6 ay nagsabi ng ganito. Sabi sa verse na yan, sabi niya, I am weary. Pinakita niya yung kanyang pagkapagod. I am weary with my sighing. Ito yung paghibik. I am weary with my sighing. Every night, I make my bed swim. See, ito'y dahilan sa mga pagluha. I dissolve my couch with my tears. My eye was wasted away with grief. It has become old because of my adversaries. See, sabi niya, because of my foes. Sa panahon na ang kanyang mga kaaway ay, ang chapter 6, mga kapatid, it is a Psalm of David. Ay pinakita rito na sabi niya, ako ay pagod na, saka hihikbi, sabi niya. Ngunit sabi niya, bawat gabi, ang aking higaan ay halos tigmak sa aking luha.
I dissolve my couch with my tears, and my eyes has wasted away with grief. It has become old because of all my adversaries. See na kung nakakita kayo ng isang taong pugto ang mata, kaiyak. Dahilan sa kanyang, sabi niya, dahilan sa kanyang mga kaaway. At sinabi niya roon, depart from me, all of you who do iniquity, for the Lord has heard the voice of my weeping. Lumayo kayo sa akin, sabi niya, mga manggagawa ng kasamaan, sapagkat ang Panginoon ay napakinggan ang tinig ng aking pag-iyak. Voice of my weeping, ang tinig ng aking pagtangis. So, blessed are they that mourn. So, isa yan sa pinapakita ng tinatawag na yung pagsamo sa panahon ng mga ganitong bagay. Blessed are they that mourn. Pero yung isa pang pinapakita ng mourning, blessed are they who mourn, for they shall be comforted. Ang isa naman na pinapakita rito, that they mourn sa pamamagitan ng pag-acknowledge ng kanyang kasalanan. Alam niyo mga kapatid, napakahirap sa isang tao kapag hindi niya namamalayan na siya ay nakakasala. At ito ang pinakamabigat na bagay sa buhay ng isang tao. Kapag hindi niya na alam na siya ay nakakagawa ng kasalanan, dahilan, ibig sabihin, yung discernment niya ay hindi na ganun kasensitive when it comes to sin. Kapag hindi niya na nadarama na ang bagay na kanyang ginagawa ay kasalanan, ang bagay na kanyang nagagawa ay hindi na nakakalulugod sa Diyos, ito ay ibig sabihin ng kanyang sense ng discernment para sa mga bagay na kasalanan ay hindi na ganun kasensitibo. And David, it so happened to David na dumating siya sa kanong kalalagayan na yung kanyang pandama sa kasalanan ay hindi na gumagana pa. Dumating ang time, dahilan sa kanyang pagkakasala, na kinakailangan niyang takpan ang kasalanan, kinakailangan niyang i-justify ang lahat ng mga bagay na kanyang gagawin. Then, we know the story. Pero, hanggang sa ang dahilan ng kasalanan na nangyari sa kanya ay ang pagkuha niya sa asawa ng isang tapat na sundalo niya ng kanyang armed forces. Nang kinuha niya yon, then nagbunga yung kanilang yung bagay na kanilang ginawa at dahil niyang pagtakpan na hindi niya nagawang pauwiin yung kanyang asawa sa kanila para sipikan ang kanyang asawa. Nang hindi magtagumpay ang lahat, wala na siyang ibang option kundi ipapatay si Uriah. At nang namatay si Uriah, then parang ligtas na siya, pero siya ay dinatna ng isang propeta ng Diyos at sabi niya, ikaw ang taong yon. At doon niya naramdaman at doon siya nagsabi, ako ay nagkasala. Pansinin ninyo ang isang talata. Sabi rito ng verse ng Psalms 32, verse 3 to verse 5. Sabi ng verse na ito, when I kept silent about my sin, my body wasted away. Tingnan natin sa Tagalog. Sabi niya, nang ako'y tumahimik, ay nang lumo ang aking mga buto dahil sa aking pag-angal buong araw. Alam niyo mga kapatid, ang katawan ng tao ay dinisenyo ito hindi para sa kasalanan. That's the reason kapag ang tao ay gumagawa ng kasalanan, nagre-react yung kanyang katawan. Tingnan niyo kapag ang tao ay magsasabi ng hindi katotohanan,
kapag siya'y nilagyan ng lie detector, madedetect na hindi siya nagsasabi ng totoo. Dahilan masasense nung lie detector na iba yung pintig ng kanyang puso, iba yung pamamawis niya, iba yung sweating na nangyayari sa kanya at yung heartbeat niya ay nagbabago. Maliban na lamang dun sa mga certified liar siguro. Pero, ibig sabihin, ang katawan ng tao ay hindi sila dinisenyo para sa kasalanan. Nagre-react. Nag-aalma ang katawan kapag sila ay gumagawa ng kasalanan. Kaya sabi rito, when I kept silent about my sin, nang ako'y manahimik dahilan sa aking mga kasalanan, my body wasted away. Through my groaning all day long. See, ito yung panahon na pagkatapos niya ng ganitong bagay, it is also the Psalm of David. At mapapansin ninyo ang headings nito ay blessedness of forgiveness and of trust in God, a Psalm of David. So ito yung panahon na nang siya ay magkasala at ma-realize niya ang kanyang kasalanan at sabi niya, through my groanings all day long, for day and night your hand was heavy upon me. My vitality was drained away as with the fever heat of summer. I acknowledged my sin to you, and my iniquity I did not hide. I said, I will confess my transgression to the Lord and to forgive the guilt. Well, pagkatapos ng ganitong bagay, so sa ganitong panahon ay yung tinatawag na mourning, yung pagsamo o yung pagsisisi. Alam nyo, ang isa sa makikita natin, bago ko balikan ang isa pang talata ng Psalms, tingnan niyo ang tawag dito sa ibang salin ng banal na kasulatan sa Isaiah chapter 57. Sa Isaiah chapter 57 ay pinakita rito ng verse 15 ng book of Isaiah. Isaiah 57 verse 15. For thus says the high and exalted one, who lives forever, whose name is holy. Ang tinutukoy dito ay ang Diyos na makapangyarihan. Sabi niya, for thus says the high and exalted one who lives forever, whose name is holy, I dwell on a high and holy place. Tingnan sa Tagalog. Sabi niya, ako'y tumatahan sa mataas at banal na dako. Ang ating Diyos ay tumatahan sa mataas. Ito'y sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan ng pangalan na banal. Ako'y tumatahan sa mataas at banal na dako na kasama rin niya. Sino ang kinakasama na sinasamahan ng Panginoon? Sino ang kanyang sinasamahan? Sabi rito. Sabi ng banal na kasulatan, kasama nila na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob. Sa wikang Ingles yung salitang contrite. Also with the contrite and lowly spirit. Yung mga diwa na nagsisisi. Ibig sabihin, sila sa ganitong kalalagayan ay kanilang nadidiscern ang kahit ang pinakamaliit na bagay na kanilang nagawa sa harapan ng Diyos. At dahilan sa gusto nilang
ang Panginoon ay maging kasama nila. Dahilan ng sabi ng ating Panginoon, sabi ng banal na kasulatan, siya ay sumasama. Sino ang kanyang sinasamahan? Sila na may pagsisising diwa at may mababang loob. Diba? Sila na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob. Alam nyo, kung titingnan ko yung Matthew chapter 5, yung dalawang magkasunod na verse, ay dito natin makikita yung bahaging yon. Yung tinatawag na poor in spirit at yung tinatawag na they that are mourn. Yung magkasunod na verse 3 and verse 4 ng chapter 5 ng Matthew, ay yun yung tinatawag na contrite and lowly spirit. Yung isang mapagsising diwa o mapagsisi at mapagpakumbabang diwa. Yun ang sinasamahan ng Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan sa Book of Psalms, bagamat ang Diyos ay napakatayog, ngunit siya, He respects the lowly. Siya ay kanyang pinapakundanganan at sinasamahan. Sabi rito ng Book of Isaiah, sinasamahan. At sabi, tuloy natin ang verse na yan. Nasabi niya, na pinasinasamahan, kasama niya na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob upang bumuhay ng loob. Upang bumuhay ng loob. Sa wikang Ingles, to revive the heart of the contrite. Hindi lamang basta comfort ang kanyang maranasan, i-revive niya ang puso ng isang tao. What do you mean by revive? Kapag ang isang tao ay nasa kawalan ng pag-asa. Kapag ang isang tao ay nasa kanyang kabagsakan dahilan, kagaya ng naranasan ni David, umiyak sila ng umiyak dahilan ginawang captive ang kanilang mga mahal sa buhay. Pero umiyak siya ng umiyak hanggang sa maubos na ang kanyang luha. Pero sabi niya, wala akong ibang pwedeng gawin kundi magtanong sa Panginoon. Pinatawag niya isang priest, ang high priest, at sila ay nagtanong sa Panginoon. At ang tanong nila sa Panginoon, kapag ba kami ay sumunod, sinundan sila, mahahabol ba namin sila? Marirecover ba namin ang aming mga mahal sa buhay? At sabi ng Panginoon, yes. Then sila ay yumaon. So, he encouraged himself. Nagbigay ang bagsak na damdamin at walang pag-asa ay binigyan ng Panginoon ng pag-asa. He revived the spirit of the lowly and revived the heart of the contrite. At ganoon ang kanyang ginawa. Now, pansinin ninyo, yung isa pang bagay na pinapakita ko kanina, yung ganitong idea ng sinasabing mourn ay pagtawag sa Panginoon sa mga panahon ng kanyang adversary at sa panahon ng kanyang pag-acknowledge sa kanyang kasalanan at kanyang pagsisisi. Well, mga kapatid, ang Diyos ay mapagbiyaya. Once ng isang tao ay nagsisisi sa kanyang harapan, ay kanyang tinatanggap ito. Sabi ng banal na kasulatan. Sa sandali na kanyang makitaan ng isang pagsisising diwa, ay kanyang tatanggapin. And then tingnan natin mga kapatid, ang Book of Psalms, siyang eksaktong pangyayari sa buhay ni David. Psalms 51 verse 10. Ang verse na ito ay, this is the exact Psalm na kung saan si David ay dinalaw ni Nathan nang siya ay magkasala kay Bathsheba. Then, verse 10. So mahabang pangungusap dito. Ito ay kanyang pagpapahayag sa harapan ng Panginoon. But verse 10, pinakita ron, sabi niya, create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit
within me. And verse 11 ay nagsabi ng ganito, do not cast me away from your presence. Ito yung idea na pinapakita ko na kagaya ng isang sanggol na kapag siya ay nahiwalay doon sa presensya ng kanyang ina, ay nararamdaman niya. At kapag naramdaman niya yung paghiwalay ng presensya ng kanyang ina, yung amoy na hindi niya na naaamoy pa, yung pakiramdam na hindi na siya nakahilig, hindi na siya nakadaiti doon sa katawan ng kanyang ina. At kapag naramdaman niya na yun, iiyak na siya sapagkat ang kailangan niya muli ay yakapin siya ng kanyang ina. Well, dito si David ay naramdaman niya ang paglayo ng presensya ng Diyos sa kanya. At nang ma-realize niya ang ganitong bagay, dahil nagpasimula siyang umiyak at sinabi niya, cast me not away from your presence. Huwag mo kong ihiwalay sa iyong presensya, Panginoon. At sabi niya, maglagay ka ng bagong diwa sa akin. Do not cast me away from your presence and do not take your Holy Spirit from me. O brothers and sisters, alam niyo ba ang pinaka mabigat na bagay ay kapag ang isang tao ay hindi na maramdaman ang Espiritu ng Diyos sa kanyang buhay. At kapag hindi niya nararamdaman ang Espiritu ng Diyos sa kanyang buhay, it is about time para siya ay mag-mourn. It is about time na para na siya ay mag-search ng kanyang sarili. At sabihin niya, search me, O God. Know my hearts, know my thoughts, and see if there is any wicked way in me. So, sabi niya, siyasatin mo ang aking puso, siyasatin mo ang aking diwa, at tingnan mo kung merong mga bagay na hindi mainam sa iyo. Sabi rito ni David, do not cast me away from your presence. Para siyang isang sanggol nang inihiwalay sa kanyang ina, ay umiyak siya. Ayaw niya na mahiwalay siya sa presensya ng kanyang Diyos. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. And verse 12, sabi niya, restore to me the joy of your salvation, and sustain me with a willing spirit. Ibigay mo sa akin, ibalik mo sa akin ang isang tamang spirito. Dahilan lahat ng kanyang devices ay all evil. Puro masama na lamang to the point na kanyang ibinigay si Uriah sa kamatayan. Na mga kapatid, sa point na ito ay gusto kong tingnan natin ang book of Matthew chapter 5 at gusto kong i-summarize ang chapter 5 na ito. Hindi ako napaghanda ng illustration, pero gusto kong tingnan natin ito. At just imagine, mga kapatid, yung salita ng sinabi ng verse 6. Yung verse 6 ng chapter 5 na sinasabi, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Ito ay ang ito ay blessedness, magiging isang pintuan na bubukas sa kanya ang pintuan ng buhay at ng biyaya ng ating Panginoon sa sandali ng kanyang laman, ng kanyang puso. His desire, yung salitang hunger and thirst, ang tinutukoy dyan ay desire ng isang tao. What is your desire? Ano ang desire ng iyong puso? Ano ang pinakamahalagang bagay sa iyo? At sinabi rito, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Kanyang pinakakauhawan ang katwiran. So yung mga bagay na nais ng Panginoon dahilan lahat ng gawa ng Diyos is our righteousness.
So yung desire ng isang tao, his desire, ano yung dinidesire mo? Yung desire na ito ay kagaya ng isang bagay na iyong iniisip. Ano ang nilalaman ng iyong isip? Kanina, inawit natin yung awit na turn your eyes upon Jesus. What is your focus? Nasaan ang iyong focus? At sa ibang Psalms na binasa natin noong nakaraan, sabi niya, mapalad ang tao na hindi lumalakad, and so on and so forth. At sabi niya, at ang kanyang pagbubulay-bulay ay nasa kautusan ng Diyos araw at gabi. At siya ay magiging katulad sa isang puno na nakatanim sa siping na agos ng tubig. Well, yung meditation ay yung, sabi ng isang Psalm 104 verse 34, kung pwedeng may lagay yung Psalms ito. 104 verse 34, ang verse na yan ay nagsasabi ng ganito, sabi niya, pwede ba? Let my meditation be pleasing to Him. This desire or yung thirstiness niya, yung kanyang hunger ay nasa katwiran ng Panginoon. Sabi rito, let my meditation be pleasing to Him. As for me, I shall be glad in the Lord. Ako'y magagalak sa Panginoon. Ito yung righteousness ay yung dinidesire ng isang mananampalataya. At yun ang kanyang pinaka-uuhawan. Kagaya ng isang as the deer, sabi ng Psalms 42. Gaya ng isang usa na nauuhaw sa tubig, ang kanyang desire ay walang iba. At sabi niya, gayon din ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa iyo, Diyos. Kagaya ng isang usa, at kagaya rin naman ng isang tuyong lupa na ang kanyang pinaka-nanasa at pinakakahintay ay ang ulan na papatak sa kanya. So, yung blessed are those who hunger and thirst for righteousness. So they shall be filled. At yung isa pang bahagi rito ay yung hunger and righteousness. Then sumunod ay yung poor in spirit and mourn. So, yung una ay pinakita yung desire. Yung pangalawa ay pinapakita yung poor in spirit and mourn. It is the condition of the heart. Yung kalalagayan ng puso ng isang tao. At kapag ang isang tao, ang kanyang desire ay righteousness, at ang kalalagayan ng kanyang puso ay mapagsisi at mapagpakumbabang diwa, yun ang kalalagayan ng kanyang puso, ang resulta nito, siya ay magkakaroon ng malinis na puso. A pure in heart. So, pinapakita ko lamang yung sum up ng ganitong bagay. So, yung desire ng isang tao ay magdadala sa kanya sa ang kondisyon ng kanyang puso na siya'y nagtitiwala at nagtumatangis, mapagsisi. At ang resulta nito ay isang malinis na puso. Ibig sabihin, ang kanyang conscience is always pure. At ang magiging character ng tao na ito na pinagpala is a peacemaker and a merciful. Ulitin ko mga kapatid, ang desire ng isang tao, yung hunger niya ay nasa katwiran, ang magiging kondisyon ng kanyang puso ay mapagsising diwa at mapagpakumbabang spirito na magdadala sa kanya sa kadalisayan ng kanyang puso at ang kanyang katangian ay magiging mahabagin and he will be a peacemaker.
At sabi ng banal na sulatan, siya ay tatawaging anak ng Diyos at siya ay tatanggap ng kahabagan ng Panginoon at ang malinis na puso ay makikita niya ang gawa ng Diyos. Hallelujah. At ang lahat ng ganitong bagay na maranasan, ito'y pwedeng maranasan sa kasalukuyan ng isang mananampalataya. At sa ganitong bagay, mga kapatid, how blessed is that man? How blessed is that man? Siya'y pinakamapalad kaysa sa lahat ng bagay na narito sa ibabaw ng mundong ito. Napakapalad ng ganitong klaseng buhay ng isang tao. But, tandaan natin mga kapatid, there is a door to blessedness. At kapag ang iyong kondisyon ay nasa ganitong kondisyon ng isang tao, ang kanyang desires for righteousness, poor in spirit, they mourn, pure in heart, they are peacemaker and merciful, the door of blessedness will swing open for him. At siya ay pwedeng manatili sa ganitong bagay. Hindi ito is not by chance. Hindi ito aksidenteng darating sa iyo. Ito'y magiging iyong pananatilihan. Mananatili ka sa ganitong bagay. Salamat sa biyaya ng Panginoon dahilan ang ganitong bagay, mga kapatid, ay hindi ito pwedeng himukin ng anumang mga charm. Kinakailangan mong lumakad sa ganitong bagay na inilagay ng Panginoon. Blessed be the name of Jesus. Palapakan natin ating Panginoon sa oras ito. Nais kong tumayo ang bawat isa atin at muli nating awitin yung awit na yan. Turn your eyes upon Jesus and look on His wonderful face. And the things on earth, of earth, will grow strangely dim. Witin natin from verse 1. Thank you, Lord Jesus. Oh, soul, are you weary and troubled? The light in the darkness you see. There's light for
Yes, O Lord God. Ang pintuang ito, mga kapatid, ang susi ay wala sa kanino man. Ang susi ay nasa bawat isa sa atin. At ang susing yan ay binigay ng ating Panginoon. At yan ay hindi kagaya ng literal na susi na kinakailangan mong ilagay at ipasok doon sa doorknob at iyong ikutin. Ikaw ay mararecognize ng pintuang yan. Once na ikaw ay tumapat sa pintuang yan at nakita ang ganitong klase ng katangian, kondisyon ng iyong puso, your meditation, your desire sa iyong puso, the door to blessedness will swing open. It will automatically mabubuksan sa iyo. Pero, on the other hand, meron ding isang pintuan. That I pray na nawa ang pintuang ito ay hindi magbukas sa atin. Ito yung pintuan ng kahirapan at ilang pang mga bagay, sakit. Kundi ang manatiling bukas at ang bubukas sa atin na kanyang mararecognize. Ngayon, kagaya ng aking pinakita, kapag ikaw ay tumapat, merong sensor doon na nakakasense na merong taong nakatayo doon sa harapan ng pintuan at ito'y bigla na lamang magbubukas. At mga kapatid, kung ang teknolohiya ay nagiging advance sa uling araw nito, mas lalong advance ang teknolohiya ng Diyos na kapag ikaw ay nakilala, dahilan ang salita ng Diyos ang siyang nakakakilala ng ating puso, ng ating isipan, ng ating haka, ng ating damdamin, ng pinakakaibuturan ng ating puso. Siyang nakakaalam ng lahat ng mga bagay. At kung makikita niya ang bagay nito, ang pintuan ng buhay ay kanyang bubuksan para sa atin. It will automatically open. Hallelujah. Tayo dumulog sa panalangin sa oras na ito. Hallelujah. Ilan sa atin ng nagnanasa na ang pintuang yan ay mabuksan para sa atin. Hallelujah. Tayo dumulog sa panalangin namang Diyos. Lord God, maraming mga bagay na hindi nalalaman ng mga tao sa ibabaw ng sanlibutan. Ang kanilang ginagawa ay magpunyagi, magsikap. And Lord God, totoo na sa kanilang pagsusikap ay sila'y umaanin sa kanilang pagsisikap na ginagawa. Ngunit iba ang iyong favor na iyong ibibigay, Panginoon Diyos. Ito'y hindi sa pagsisikap lamang ng isang tao, ito ay sa kalalagayan ng aming puso, isipan, aming damdamin, aming paglakad sa buhay na ito, Panginoon. At hindi ito sa dahilan lamang sa anumang mga swerte na dadating sa amin. Ito, Lord God, ay biyaya mo na intended, na intentionally na iyong ibibigay at ipagkakaloob sa bawat isa amin. Hindi ito basta mahuhulog lamang at kung sino ang pwedeng tamaan. Lord God, kagaya ng iyong sinabi, kagaya ng ulan na pumapatak sa lupa at dito babalik na walang kapurihan, kundi ang ulan ay didilig sa lupa at ang bawat binhi ay patutubuin at ang bawat halaman ay sisibol at sila'y manonourish. Gayon, Lord God, ang iyong mga salita, Panginoon, na hindi babalik sa iyo na walang dalang kapurihan sa iyong banal na pangalan. Gayon, Lord God, ang mangyayari sa buhay ng iyong mga anak ko, Diyos, anumang bagay, katangian na kanilang ipapakilala sa iyo at ibibigay at iaalay sa iyo. Lord, sabi mo, sabi ng iyong pahayag, ito'y iyong gagantihan ng 100-fold sa bawat isa sa amin. Sa kasalukuyang buhay na ito at sa darating na panahon na iyong nihanda sa bawat isa sa amin. At sa oras na ito, Lord God, bayan mong ang patuloy na ang pintuan ng
masaganang biyaya mo at kapalaran at magiging mapalad ang siyang patuloy na magbukas sa bawat isa na yung mga anak, lalaki at babae at mga kabataan at mga magulang. At kahit man sa mga kapatid, Lord, na naroon sa kanilang mga tahanan, Panginoon, let this door of blessedness, Lord, ang siyang manatiling bukas, Panginoon, at siyang aming pasukin at kami ay manatili sa dako ito. At kailanman, O Diyos, ang patuloy na bumubukas sa amin ay ang pintuan ng iyong biyaya at ng iyong kagandahang loob, Panginoon Diyos. Hallelujah. At Lord God, ang kapurihan ay binabalik namin sa iyo sapagkat pinapakilala mo sa amin ang daan ng buhay, Panginoon. Pinapakilala mo sa amin ang daan na dapat naming lakaran sa uling maaraw nito. Ang isang mapagpakumbabang puso, ang isang nauuhaw sa iyong katwiran, at isang kalalagayan ng isang dalisay na puso, Panginoon, at isang tagapagpayapa, O Lord God. O dakilang Diyos, hallelujah, patuloy mong hindi ka magbubulaan sa iyong mga salita. Ang lahat, Panginoon, ay makakaranas, hallelujah, ng bagay na iyong inihanda para sa bawat isa. Lord God, sa iyong kapurihan, sa iyong kalawalatian, at kami sa oras na ito, nagpapasalamat kami sa iyong mga salita. Nagpapasalamat kami sa iyong napakabiyayang gabi na iyong pinagkaloob sa amin. At ang isang maliit na gawain ito upang kami ay magsalo-salo. Ikaw ang Diyos na mag-bless sa bawat isa, sa aming pagtatapos, sa aming pag-iway-walay, at sa mga kapatiran na hindi namin kasama ang iyong masaganang biyaya, Lord, at sa sino man, Panginoon, na iyong nais na abutin sa pamamagitan, hallelujah, ng pangungusap ng iyong mga salita ay iyong pagpalain, Lord God. Hallelujah. At sa gabing ito ay nais naming ibalik sa iyo ang kapurihan at kalawalatian at ipagkatiwala sa iyo ang buhay ng bawat isa sa amin na hindi ito ipinagkakatiwala sa kaninong kamay ni sa aming kalakasan at karunong, kundi sa Diyos na may layunin sa bawat isa sa amin. Ito ang aming dalangin, ito ang aming pagpapasalamat, ito ang aming pagpupuri sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Praise God.